Natapos na ang kanilang paghahanap. 3 sa mga Horcrux ni Voldemort ang nawasak na. Nakaligtas sina Harry, Ron, at Hermione mula sa Malfoy Manor at pansamantalang nagtago sa Shell Cottage. Habang inililigtas sila, napatay si Dobby. Labis ang pagdadalamati ni Harry, hindi siya nakagawa ng paraan para mailigtas si Dobby. Sa Shell Cottage, kinausap ni Harry ang duwending si Griphook at nalaman niya na posibleng may isa pang Horcrux na nakatago sa vault ni Bellatrix Lestrange sa Gringotts. Nagsimula rin siyang maghinala na ang Sword of Gryffindor na nasa vault ay peke lamang. Plano nilang pasukin ang Gringotts at kunin ang tunay na Horcrux. Pero may problema, kung ibibigay nila ang espada kapalit ng pagpasok, paano naman nila wawasakin ang Horcrux kapag nakuha na nila ito? Kinausap nila si Ollivander, ang tagagawa ng mga wand. Inamin nito na ang wand ni Bellatrix ay hindi na tapat sa kanya, nagbago na ito ng katapatan. Nang tanungin siya ni Harry tungkol sa Deathly Hallows, ipinaliwanag ni Ollivander na nasa kamay na ni Voldemort ang Elder Wand, ang pinakamakapangyarihang wand sa kasaysayan. Kung totoo yun, halos imposibleng talunin si Voldemort. Samantala, ginamit ang buhok ni Bellatrix para gayahin siya ni Hermione gamit ang Polyjuice Potion. Binago rin ng kaunti ang hitsura ni Ron para hindi makilala. Pagdating nila sa Gringotts, si Hermione bilang si Bellatrix, si Ron, at si Griphook ay pumasok sa loob. Si Harry naman ay nagkubli gamit ang invisibility cloak. Sa loob ng bangko, isang duwending may pagdududa ang naghatid sa kanila sa vault ng Lestrange pero hiningi nito ang wand ni Hermione. Gumamit si Harry ng Confundus Charm para lituhin siya. Sumakay sila sa cart papunta sa kailaliman ng bangko. Habang bumababa, nadaanan nila ang isang enchanted waterfall na nag-aalis ng lahat ng uri ng ilusyon at nagpapakita ng tunay nilang anyo. Na-crush ang cart kaya napilitan silang maglakad. Pagdating sa vault, sinalubong sila ng isang dambuhalang dragon na ginawang tagapagbantay doon. Ang mga duwende ay sanay sa paggamit ng malalakas na kalampag para paamuhin ito. Ginamit ni Harry ang parehong paraan para takutin ang dragon at makalusot. Sa loob ng vault, nakita nila ang isang bundok ng ginto at mga kayamanang may sumpa, lahat ng mahawakan ay nagmumultiply. Nang akmang abutin ni Harry ang Horcrux, isang tasa ni Helga Hufflepuff, nagsimulang dumobol ang lahat ng bagay at halos matabyunan sila. Biglang inagaw ni Griphook ang Sword of Gryffindor at tumakas, dala ang tasa. Habang gumuho ang mga kayamanan, nagawa ni Harry na makuha ang tunay na Horcrux. Nakaisip si Ron ng paraan para palayain ang dragon at sumampa sila sa likod nito. Bigla silang sumabog palabas ng Gringotts. Nasa ere na sila, palaypad sa likod ng dragon, takas mula sa mga duwende at mga bantay. Makalipas ang ilang milyang paglipad, tumalon silang 3 pababa sa isang ilog. Pagkadampi ni Harry sa tubig, bigla siyang nagkaroon ng bisyon. Nakita niya si Voldemort na natuklasan ang pagkawala ng isa sa kanyang Horcrux at ang pagkasira nito. Sa sobrang galit, pinatay ni Voldemort ang lahat ng naroon sa Gringotts. Napagtanto ni Harry na nagsisimula ng makaramdam ng takot si Voldemort, at pinangangalagaan na nito ang natitirang mga Horcrux. Nagdesisyon silang tumungo sa Hogwarts para hanapin ang susunod na Horcrux, na pinaniniwalaang nakatago sa loob ng paaralan. Pero pagdating nila sa Hogsmeade sa pamamagitan ng apparition, biglang nagsialarma ang paligid. Napilitan silang magtago sa isang eskinita, at sa mismong sandaling malapit na silang mahuli, isang lalaking sumaklolo sa kanila, si Aberforth Dumbledore, kapatid ni Albus Dumbledore. Dinala niya sila sa loob ng bahay. Napansin ni Harry ang sirang salamin, kagaya ng piraso ng salamin na dati niyang ginagamit kung saan niya nakikita ang mga mata ni Dumbledore. Ipinapaliwanag ni Aberforth na si Sirius Black ang nagbigay noon, at wala na ang Order of the Phoenix, halos panalo na si Voldemort. Hinimok ni Aberforth si Harry na tapusin na ang lahat at umuwi na. Pero mariing tumanggi si Harry. Sabi niya, nagtitiwala siya kay Dumbledore, at naniniwala siyang kailangang tapusin ang misyon. Tinulungan sila ni Aberforth na makapasok sa Hogwarts sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan, isang larawan ng batang babae ang ginamit bilang daan. Siya si Ariana, kapatid ni Dumbledore na namatay noong bata pa. Bumukas ang larawan at lumabas si Neville Longbottom, bagbog at may mga sugat sa mukha. Inakay sila ni Neville papasok sa Room of Requirement, kung saan nagtatago ang dating mga miyembro ng Dumbledore's Army at iba pang estudyante. Nagbunyi ang lahat sa pagbabalik ni Harry. Ibinahagi nila na si Snape na ang bagong headmaster, at may isang maliit pero mahalagang bagay, isang Horcrux,
na posibleng nakatago sa loob ng kastilyo. Ngayon, kahit ano na ang pwedeng mangyari, pati ang imposible. Nagtaka ang lahat kung ano pa kaya ang nawawalang Horcrux. Binanggit ni Luna at Cho Chang ang isang bagay na tinatawag na Ravenclaw Diadem, isang mahiwagang kagamitan na nawala na noon pang libo-libong taon. Wala nang nabubuhay na nakakaalam kung nasaan ito. Kumalat ang balita na nakita raw si Harry sa Hogsmeade. Agad na tinawag ang emergency assembly. Pinatawag ni Snape ang lahat. Sa harap ng madla, sinabi niyang sino man ang makakita kay Harry ay kailangang i-report agad, kung hindi, paparusahan sila. Sa gulat ng lahat, lumantad si Harry mula sa gitna ng mga estudyante. Sinabi niyang mahina ang seguridad ng Hogwarts, at sa mismong sandaling iyon, pumasok ang mga miyembro ng Order of the Phoenix sa Great Hall. Humarap si Harry kay Snape at sinigawan siya, tinawag siyang traidor dahil pinatay niya ang taong nagtitiwala sa kanya. Sinubukang salakayin ni Snape si Harry, pero agad pumagitna si Professor McGonagall. Nagsimula ang isang matinding duelo. Napilitang tumakas si Snape. Biglang lumaganap sa buong kastilyo ang tinig ni Voldemort. Sabi niya, kung ibibigay sa kanya si Harry, walang masasaktan. Pero kung hindi, lahat ay mamamatay. Mayroon silang isang oras. Sumigaw si Pansy Parkinson, ipasa na raw si Harry. Pero tumayo ang lahat ng estudyante para protektahan siya. Iniutos ni McGonagall na ikulong ang mga Slytherin sa dungeon. Tinanong niya si Harry kung ano ang kailangan nito. Sumagot si Harry, oras lang. Nangako si McGonagall na tutulungan siya. Nagsimula ang mga guro at estudyante sa paghahanda ng depensa. Nagdesisyon sina Ron at Hermione na bumaba sa Chamber of Secrets para kumuha ng pangil ng Basilisk, ang tanging sandata para masira ang isa pang Horcrux. Binigyan sila ni Harry ng direksyon, sakaling kailanganin niya silang sundan. Sinundan ni Luna si Harry at sinabi sa kanya na dahil wala nang nabubuhay na nakakita sa diadem, dapat siyang magtanong sa patay. Samantala, inutusan ni McGonagall sina Neville, Seamus, at iba pa na pasabugan ang tulay upang mapigilan ang mga Death Eaters na makapasok. Pinasigla rin niya ang mga estatwa ng kastilyo para magsilbing proteksyon. Nagpunta naman sina Harry at Luna upang kausapin ang Grey Lady, ang multo ni Helena Ravenclaw. Sa simula, ayaw niyang magsalita. Sinabi niya na minsan na siyang niloko ni Tom Riddle at napinsala ang diadem. Pero nakiusap si Harry, ipinaliwanag niyang kailangang masira ang diadem para matalo si Voldemort. Sa huli, pumayag din si Helena. Inamin niyang nasa Room of Requirement ang diadem. Nagsipwesto na ang mga tagapagtanggol. Muling nagkita sina Fred at George, at handa na ang lahat. Sa labas, sinimulan na ni Voldemort at ng kanyang hukbo, ang pag-atake. Bumaba sina Ron at Hermione sa Chamber of Secrets. Gumamit si Ron ng Parseltongue para mabuksan ang pinto, natutunan niya ito sa pakikinig kay Harry. Nahanap nila ang pangil ng Basilisk, at ginamit ni Hermione ito para sirain ang Horcrux Cup. Sa sobrang emosyon, naghalikan silang dalawa. Naramdaman ni Voldemort na may isa na namang Horcrux ang nawala. Sa sobrang galit, pinakawalan niya ang isang makapangyarihang spell na siyang Sumire sa proteksyon ng Hogwarts. Muling sumiklab ang labanan. Yumanig sa pagsabog ang buong kastilyo. Napatay si Fred. Patuloy si Harry sa paghahanap ng diadem. Sa Marauder's map, nakita niyang papunta si Draco sa Room of Requirement. Sinundan nila ito ni Ron at nadiskubreng naroon na sina Crabbe at Goyle. Sa loob, nahanap ni Harry ang diadem, ang isa pang Horcrux. Well, what brings you here, Potter? What's wrong with the one you have? It's my mother's. It's powerful, but it's... You knew it was me. You didn't say anything. Got it! I'll set the bloody place on fire! Pero biglang nagliyab ang buong silid. Pinalaya ni Crabbe ang isang sinumpang apoy na hindi niya makontrol.
Sa gitna ng kaguluhan, natupok ng apoy si Crabbe. Nailigtas naman nina Harry, Ron, at Hermione sina Draco at Goyle, at sabay-sabay silang nakatakas. Sa labas, tinusok ni Harry ang diadem gamit ang pangil ng basilisk, at itinapon ito sa apoy. Ganap na itong nawasak. Doon na lalong nabahala si Voldemort, unti-unti nang nawawala ang kanyang mga Horcrux. Napagtanto ni Harry na nasa Shrieking Shack si Voldemort, kasama si Nagini. Layunin nitong makuha at pagyamanin ang Elder One. Agad na nagtungo sina Harry, Ron, at Hermione. Dumaan sila sa gitna ng mga troll, higanteng gagamba, Death Eaters, at gumuhong bahagi ng kastilyo. Sa gitna ng labanan, narating nila ang Shrieking Shack. Doon naroon si Voldemort, kaharap si Snape. Sabi niya, hindi gumagana ng buo ang Elder One. Sinubukang ipaliwanag ni Snape na kahit hawak ni Voldemort ang wand, hindi ito tunay na sumusunod sa kanya. Ang katapatan nito ay nasa taong pumatay sa dating may-ari, si Snape, na siyang pumatay kay Dumbledore. Sa sandaling naunawaan iyon ni Voldemort, agad niyang pinugutan si Snape at inutusan si Nagini na tapusin ito. Paulit-ulit na kinagat ng ahas si Snape habang nakalugmok sa sahig. Pag-alis ni Voldemort, agad na pumasok si Harry. Sa huling sandali ni Snape, sinabi niya kay Harry na kunin ang kanyang mga luha. Doon nakapaloob ang kanyang huling mga alaala. Pinatitigan niya kay Harry ang kanyang mga mata, dahil kagaya ito ng kay Lily, at pumanaw. Sa pamamagitan ng mahika, muli na namang narinig ang tinig ni Voldemort sa buong kastilyo. Ipinahayag niyang patay o mamamatay na si Harry, at iniwan niya raw ang kanyang mga kaibigan para sa kamatayan. Binigyan niya sila ng oras para sumuko. Sinabi rin niyang ang presensya ni Harry ang sanhi ng kapahamakan ng lahat. Muling bumalik sina Harry, Ron, at Hermione sa kastilyo, at natagpuan nila ang napakaraming nasawi. Kabilang narito sina Lupin, Tonks, at si Fred. Labis ang kanilang pagkabigla at kalungkutan. Mag-isang nagtungo si Harry sa opisina ni Dumbledore. Doon niya isinawsaw ang mga luha ni Snape sa pensive at muling binalikan ang mga alaala. Nakita niya ang buong nakaraan ni Snape, kung paanong minahal niya si Lily, ang pagkakaibigan nila noong bata pa, kung paanong nagpakasal si Lily kay James, at kung gaano kasakit para kay Snape nang balikan ng panganib ang pamilya ni Lily. Nakiusap siya noon kay Dumbledore, iligtas lang si Lily. Nang mapatay si Lily, tuluyan ng nadurog si Snape, kaya nakiusap si Dumbledore sa kanya, protektahan si Harry. Hindi para kay James, kundi para kay Lily. Nakita rin ni Harry sa mga alaala na matagal nang isinumpa si Dumbledore ng Horcrux na singsing, at tiyak na mamamatay siya sa loob ng 1 taon. Kaya siya na mismo ang nagutos kay Snape na siya ang pumatay sa kanya sa halip na si Draco, para lubusang pagkatiwalaan siya ni Voldemort. Si Snape rin pala ang nagdala ng Sword of Gryffindor para kay Harry. At ang Patronus na USA, na tumulong sa kanya para matagpuan ito, kanya rin pala. At narito na ang pinakamasakit na katotohanan, noong tinangka ni Voldemort na patayin si Harry noong sanggol pa lang siya, iniligtas siya ng sakripisyo ni Lily. Pero dahil doon, isang piraso ng kaluluwa ni Voldemort ang dumikit kay Harry. Ibig sabihin, si Harry mismo ay isang Horcrux. At para tuluyang mapuksa si Voldemort, kailangan munang mamatay si Harry. Alam na ngayon ni Harry kung ano ang dapat niyang gawin. At marahil, sa kaibuturan ng puso niya, alam na niya ito mula pa noon. Pagkatapos, nagpatuloy si Harry sa Forbidden Forest, alam niyang ito na ang wakas. Sa huling pagkakataon, inilabas niya ang Golden Snitch at Bamulong. I'm ready to die. Bumukas ang snitch, at lumitaw mula rito ang Resurrection Stone. Pumikit siya, at sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga espiritu ng kanyang mga magulang, si Sirius Black, at si Remus Lupin, hindi totoo, kundi alaala ng bato, pero nagbibigay ng lakas. Sinabi nilang ipinagmamalaki siya nila, at mananatili silang kasama niya hanggang sa huli. Binitiwan ni Harry ang bato, at naglakad papunta sa clearing kung saan naroon si Voldemort. Hinarap niya ito. Ngayon, hindi na siya tumakbo. Hindi na siya nagdepensa. Tumayo lang siya, tahimik. Pinakawalan ni Voldemort ang killing curse. Naging puti ang lahat. Nagising si Harry sa isang kakaiba pero payapang lugar, parang King's Cross Station. May narinig siyang mga boses, at nakita ang isang deformadong bata, bahagi ng kaluluwa ni Voldemort, na unti-unting namamatay. Dumating si Dumbledore. Ipinaliwanag niyang hindi patay si Harry, ang bahagi lang ni Voldemort sa loob niya ang nawasak. Ngayon, may pagpipilian si Harry, tumuloy na sa kabilang buhay, o bumalik sa laban. Sinabi ni Dumbledore na sa Hogwarts,
Palaging may tutulong sa mga marunong humingi ng tulong. Pinili ni Harry na bumalik. Nagising siya sa gubat, buhay pa. Nagkunwari siyang patay. Binitbit ng mga Death Eater ang katawan niya pabalik sa Hogwarts. Idineklara ni Voldemort na patay na si Harry Potter, at binigyan niya ng pagpipilian ang lahat, sumama sa kanya o hamandang mamatay. Tinawag niya ang kanyang mga tagasunod. Lumapit si Neville, at inakala ni Voldemort na susuko siya. Pero sa halip, nagsalita si Neville ng buong tapang. Sabi niya, buhay pa rin si Harry sa puso ng bawat isa, at kailanman ay hindi magwawagi si Voldemort. Biglang nagliyab ang Sorting Hat, pero hinugot ni Neville mula rito ang Sword of Gryffindor. Sa parehong sandali, bumangon si Harry mula sa mga bisig ni Hagrid, buhay siya. Lahat ay nabigla, at napuno ng tuwa. Nagkagulo ang mga taga-suporta ni Voldemort. Nagsimula silang magsitakbuhan sa takot. Nagsimula ulit ang labanan. Nagliparan ang mga sumpa sa courtyard. Nagpakawala si Voldemort ng isang malakas na spell na nagpadapo kay Neville. Habang nagkakadulo sina Harry at Voldemort, gumawa ng paraan sina Hermione at Ron para mailayo si Nagini mula kay Voldemort. Nagkamalay ulit si Neville. Sa gitna ng kaguluhan, may nahulog na pangil ng basilisk malapit sa kanya. Si Bellatrix naman ay sumugod kay Ginny, pero sumalubong sa kanya si Molly Weasley. Sa matinding duelo, tinalo niya si Bellatrix. Habang nagkakadulo sina Harry at Voldemort, nagpagulong-gulong sila sa mga guho ng kastilyo, nag-agawan, nagsagupaan sa huling laban. Maya-maya, sabay silang bumagsak mula sa mataas na lugar. Pagbagsak nila sa lupa, sabay silang tumayo, nagharap, sabay silang nagtaas ng wand. Pinakawalan ang kani-kanilang huling spells. Pero sa halip na umatras, tumakbo si Neville papunta kay Nagini, dinampot niya ito, at pinatay si Nagini. Tuluyan nang nawasak ang huling Horcrux. Alam na ni Voldemort na nawala na ang lahat niyang Horcrux. Nagsimula siyang magpakawala ng sunod-sunod na spells kay Harry. Pero patay na si Nagini, kaya't ang Elder Wand, na tapat kay Harry, ay bumaliktad kay Voldemort. Ang wand ay lumipad sa kamay ni Harry, at si Voldemort ay tuluyan ng nadurog sa alikabok. Tapos na ang digmaan. Nagsama-sama ang mga nakaligtas. Halakhakan, luha, at ginhawa ang pumuno sa paligid. Magkakasama sina Harry, Ron, at Hermione na naglakad palabas ng kastilyo, papunta sa tulay. Ipinakita ni Harry ang Elder Wand, at ipinaliwanag niya na siya talaga ang tunay na master nito, dahil nadisarmahan niya si Draco, na siyang nadisarmahan si Dumbledore. Pero sa halip na panatilihin ito, pinutol niya ang wand sa dalawa at itinapon. Pinili niya ang kapayapaan kaysa kapangyarihan. Nagulat si Ron, pero kalaunan ay sumang-ayon din, tama ang ginawa ni Harry. 19 years later, ama na si Harry. Nakatayo siya sa King's Cross Station kasama si Ginny at ang tatlo nilang anak. Nasa platform 9 3/4 sila, ihahatid ang kanilang mga anak papuntang Hogwarts. Naroon din si Draco Malfoy, kasama ang kanyang asawa at anak. Dumating sina Ron at Hermione kasama ang dalawa nilang anak. Ang bunsong anak ni Harry na si Albus Severus Potter ay kinakabahan, takot siya na baka mapasama siya sa Slytherin. Lumuhad si Harry sa harap niya at buong lamang na sinabi, pinangalanan siya sa dalawang dakilang headmaster, at ang isa sa kanila ay galing sa Slytherin. Dagdag pa niya, Listen, if it really means that much to you, you can choose Gryffindor. The Sorting Hat takes your choice into account. Yamakap siya sa anak niya, sinigurong magiging maayos ang lahat. Humandar na ang tren. Pinanood ng mga magulang, may ngiti sa labi at pagmamalaki sa mata, habang patungo ang kanilang mga anak sa bagong henerasyon ng mahika sa Hogwarts. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Adrian Bozo, Alvin Palanya, Dark Nero, John G. Joseph Lee, RJ Mercado from General Trias Cavite, Calax Beremo from Bacoor Cavite, Helen from Quezon City, Joshua from Daet Camarines Norte, Naidan Kiefer Martinez from Malabon, Ronald Arbado from Malang Cotabato, at Ruben Sulo from Victoria Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.